Magandang umaga mga tol. Mayroon akong kwento nung ako ay active pa sa serbisyo. Ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong kwentong barbero. Masarap magkwento kung pawang katotohanan lamang. Nung ako ay na-assign sa Scout Ranger Battalion, kami yung pinakaunang nag-organize yun. Scout Ranger Battalion na yun. Kasama yung aming CO, Executive Officer, Admin Officer, Patrol Leader. Yan, ang time na yun. At na-assign kami sa area ng Laguna. Doon ang area of operation namin. Medyo matagal din kami doon. Almost 2 years kami doon, yung area na yon. Hindi ko na lang babanggitin yung mga barangay na aming pinagpatayan ng command post para sa aming protocol. Matagal kami nag-ooperate yung lugar na yon. Halos nahalugad namin lang ng kabundukan. Napakalayong lugar ang aming na-operasyonan. 7 days operation sa bundok. Pag walang kalaban, after 7 days babalik na naman. Ganun ulit. Pahinga, another 7 days ulit operation. Wala na naman kaming hanap na kalaban. Ngayon, yung time na yon, may pagbaba namin sa kampo, pahinga, 1 week, may biglang lumapit sa amin na taga doon mismo sa barangay na yon, na nagsumbong sa amin na meron daw ramado na nakatira sa mga kubo. Kinausap ng aming commander na may siya, daladalang papel, sketch. Sabi, sir, nandito sila, may 5 dito, may dito, tinuturo-turo niya yung drawing niyang sketch. Ngayon, pinormation kami ng aming commander. Sabi niya, prepare 1 section. So 1 section 15, kasama na yung section leader. Tapos yung katabi namin na isang kumpanya ng Scout Ranger, isang section din, isang section ng unorganized, 15 rin doon sa amin, saka isang platoon leader. Briefing na kami. Ito, mayroon tayong positive info. Ito yung kaibigan natin, sumbong. Sabi ng aming commander, prepare 200 hours mag-move tayo, sabi ng aming commander. Sige, prepare na kami, kain muna, pahinga. Latsotso na, nakaprepare na yung sakyan namin, civilian vehicle yung sakyan namin. Kasama rin yung guide, pero siya, nilagyan namin ng bonnet para hindi siya makilala. Di move, sakay kami kagad, move, latsotso, ang gabi, move na kami. Malapit na kami sa paanan ng bundok, halt na. Pabilisan, extract it kagad, baba. Yung leading namin, yung SR company, kaming buntot, batalyon, move na kami, move na.
Hindi malapit na kami doon sa kuan. Ah, kabundukan. Bundok na 'yun talaga. Masusukal, matataas na nga kuan, kahoy. Ano na talaga, zero visibility. Wala kang madaanan talaga kundi ikaw ang gagawa. Ang kawawa doon, yung aming Lead Scout. Ang aming Lead Scout ang kawawa doon kasi siya ang gumagawa ng daan. Yung guide, nandun sa likod niya. Yan, sa turo. Ano na talaga, zero visibility na. Hindi mo na makikita yung kabady mo sa harapan kasi madilim talaga. Ang ginagawa namin, nakakita kami ng mga andap-andap, yung may mga sangang kahoy na may umiilaw, umikislap. Yun lang kinuha namin, inilagay namin sa likod para at least nakikita mo siya. Ganon yun. Ito na magaganda na kwento. Ngayon, bubog kami dahan-dahan talaga. Mamaya, may naputol sa gitna. May nagpas the word na kuan, halt. Halt, halt. Hanggang makarating sa harapan, halt. Kasi naputol eh. Hindi, halt. Hindi, nakarating na doon. Nag-halt na sa harapan. So, inintay namin yung sa likod na may magsabi na go. Kung hanggat wala kang narinig na go, huwag kang aabante. Huwag mong ipas the word sa harapan. Hindi, nag-touching na yung nahuli sa likod. Di go, sabi niya. Go, 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 go. Go na naman. Hindi, ilang oras na naman nakaranin? 2 oras, 3 oras. Gano'n. Nag-pass the word sa harapan na kuan, malapit na tayo. Hindi, malapit na tayo hanggang makarating sa dulo. Malapit na tayo, ano? Hindi, ano mo na, standby, halt. Sir, nandyan na, malapit na, sabi niya. Dapat bago magliwanag, makadikit na tayo, sabi niya. Hindi, ang ginawa namin, ano talaga, dumikit kami ng dumikit. Kasi yung kubo, narinig namin yung yung kilaw ng mga manok. Ibig sabihin, malapit na. Sir, yan. Diyan sila nakatira. Yung kubo na yan, sabi niya. Yan. Sabi niya. Kasi, yung bundok, pa ganun pababa, ganun. Pabulusok na ganun. Patag na dyan sa baba. Nandyan yung mga kubo-kubo dun sa gilid. Ngayon, itong batalyon namin na isang sesyon dito, nakatapat talaga dun sa kubo na yan. Nagano na kami, skirmisher. Skirmisher na kami. Yung isang kumpanya naman dito pumunta sa baba. Nag-L-type na kami, L-type. Tapos yung isang team nila, dito na pumunta sa baba. Kaya L-type pa rin. Ngayon, habang madilim pa, dumidikit kami sa kubo. Siguro almost na siya, 15 to 20 meters. Huwag mo masyadong dikitan ng tin, baka tiktikan kami na may tao. Ngayon, medyo malayo konti. Pero masukal talaga. Masukal yung damo. Hindi kami makikita talaga, basta huwag ka lang magingay. Ngayon, maliwanag na. Maya-maya, may lumabas na lalaki. Pero nakasibilyan. Nagpapakulo pala ng tubig sa labas. Habang umihi pa nga sa harapan namin. Kitang-kita namin umihi. Patapos umihi, naggagatong. Kape, papakulo ng tubig. Ngayon, maya-maya, may lumabas na babae. Nakasuot ng pajama, pantulog. Papalapit sa amin. Papaganon sa amin. Papalapit. Siyempre, kami cover. Kaya pala, papunta dito, kasi nandyan yung CR sa harapan namin. Pero yung CR nila, may may bakod. Ngayon, bumalik na yung babae. Nagpakulo yung kasama niyang lalaki, pumasok sa loob. Para siguro kukuha ng baso o taasan niya na saka yung kape niya. Ngayon, nakasuot na siya ng
bandoler saka may imported. Nako, ito na. Sabi namin, dito na yung kalaban. Totoo talaga, sabi namin. Ngayon, itong team na ito, silang pinakamalapit talaga. Kasi alos patag na yan eh. Magkalibal na sila ng patag. Pero kami dito, medyo high ground. Pabulusok na lang. Pero ano na kami, skirmisher. Tabi-tabi na kami. Kung na siguro. 3 dipa ang pagitan namin bawat isa. Yung namin 15. Ngayon, may narinig kami, sumuko na kayo. Nagsabi pala itong kasamaan namin na Isar Company. Sumuko na kayo. Sabi niya, siya pang pinutukan. Pumutok yung kalaban na yun. Di, nakarinig kami ng putong ngayon. Wagam, barbabababab ko namin. Ang dami, ang bulyong operain. Pakpukan na. Bagbag, wala nang tigil. Lahat kami na 15, bulyong opay sa kubo. Kinadtad namin yung kubo. Yun, tad na talaga. Di, ito naman isang team doon. Marami nagsaktik takbuhan doon. Doon sa area na yun, sila naman ang humagip doon. May 60 doon, 60 caliber. Binagbagan niya ito mga takbo. Wala, hindi niya alam ang ginagawa yung mga kalaban. Takbuhan sila doon, siguro doon. May 3 silang natumba doon sa baba. Ito naman, hindi namin alam kung sinong nakatama, basta volume upper kami. Dito naman, sila rin ang tumira doon sa kubo-kubo sa kabila. Volume upper na yan. Hindi, halos kami lang ang narinig ng putok. Ceasefire, sabi yung aming platoon leader. Di ceasefire. Nakiramdam kami, pakiramdam. Kung may mag-reply pa ng putok ang mga kalaban, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ano yun ang combine estimate namin? Wala na. Nagkuman yung aming platoon leader na search. Yung isang team dito sa amin na batalyon na iwan, umarap sila dito sa likod para kung sakali may mag-reinforce na kalaban, may hagip dito. Kaya kaming isang team, kami ang nag-search. Tapos yung isang team doon, kasama rin sila nag-search doon. Pagpaso namin sa kubo, hindi man kami sabay-sabay lahat. Hindi man ako nakapasok kasi may kasama ako nung una. Doon ako sa labas nag-security. Baka sakali kung nabuhay pa dito sa kubo, may tatakbo, may hagip sa kanya. Ngayon, ito yung kasamahan namin, naka-recover ng M16, nakasabit pa sa dingding, saka isang bandoler. Binuksan niya yung kanyang na-recover na backpack, may dalawang short firearms na 45 ang na-recover niya. Yung isa, pinamigay niya sa aming team leader. Sa kanya na rin. Yung isa, yung 15, yun ang in-report. Ganun lang talaga, mga tol. Ngayon, marami na rin isang na-recover itong mga team na ito. Yung pag-search yung team na yon, may nakita silang nakadapa dun sa matumbok na lupa, yung bahay ng anay. May tama sa ulo dito, tataplisan, mudugo. May daplis yung babae. Istrapingin sana yung kasamahan namin para ipinising. Sabi yung platoon leader, wag. Sabi niya, babae yan. Sabi niya. Kaya yung binaliktad, pero ano siya, muna, pinurse aid. Nung nakita na nga yung binaliktad, maganda yung babae. May tsura, saka maputi. Yung kasama namin na sundalo na binata rin, kinuha na yung t-shirt. Hinubad na niya para ipang balabad yung ulo niya para matapalan, para matigilan ng dugo. Ngayon, sabi yung platoon leader, dalhin sa ospital. Sabi niya kasi buhay pa yung babae. Yung isang team,
Ang nagatid sa ospital, inubad na yung uniforme, ginawa nilang improvised na stretcher. Pumutol sila ng 2 dipan na kahoy. Yun ang pinagigaan yung babae. Habang nagbubuhat yung 4, security naman yung 3. Tinakbo nila sa ospital. Naglakad sila. Yung mamaya na yun. Yung itakbo sa ospital, dito muna sa area. Ang unahin ko. Ngayon, yung isang kampanya nyo, marami rin silang recover na baril. Iniwan na lang doon. Inatid nila sa ospital yung wounded na kalaban. Ngayon, sa pagsusearch namin, marami rin silang nakuhang baril na recover, M16, M14, at saka ang Kia nila, more or less 7 o 6, ganon. 7 yata. Kasi 7 yung na-recover namin na long firearms So 7. Hindi ko pabilisan ito. Hindi inipon-ipon na namin ng mga patay. Naipasubo pa yung aming puncho na pinangbalot sa mga patay. Kasi binalo namin ng gusto para hindi tatagas sa pagsakyan. So, yung aming platoon leader, tinawagan niya kagad yung yung chopper na maghatid sa pinakamalapit na munisipyo. Yan, pabilisan yan. Kasi ayaw namin magtagal sa area. Ngayon, binuot namin yung mga patay. Nandyan na. Yan, nandyan na rin yung chopper. Gawa kami ng hilipad. Binuot-buan namin yung mga patay. 7. Pinagtatabi namin. Noon, pinagtatabi muna namin. Saka yung mga armas nila, bandular, mga subversive document. Marami kaming recover. Pinicturan. Bago sinaka siya chopper. Para yon ang ebidensya namin na sila ay kalaban ng gobyerno. Yun ang nangyari. Maya-maya, nandyan na yung mga taong barangay. Ano na siya, dami na magreklamo na. Ayan, kuya ko yan, uncle ko yan, sabi na yung mga tao. Magsasaka yan, sabi niya. Ganyan man talaga ang palusot ng mga tao doon sa area na yun. Puro, kung hindi magsasaka, sabi nila, estudyante. Ngayon ang area, ang ganyan. Ang palusot nila. Hindi kami nagtagal. Tinawagan namin kaagad yung sakay namin yung chopper, yung mga patay. Turnover niya sa pinakamalapit na munisipyo. Doon na sila nang bahala doon. Ngayon, nandyan na yung aming sakyan. Sakay na kami. Dala namin nila ng recover. Yan. Dala namin nila ng recover. Nandyan na. Pagdating sa kampo, siyempre, masaya. At walang kahit isa sa amin na nasugatan o nalagusan ng buhay. Kaya yun, napakagandang accomplishment para sa amin yun na naglilingkod sa bayan. Kasi papunta naman tayo ngayon sa sa yung tinakbo sa ospital na masona na kalaman na buhay pa. Ngayon, pagdating nila sa kalsada, may nakita silang pampaserong jeep. Pinara. Nakiusap sila sa driver na pababain muna yung pasaheros kasi may emergency. Sinabi nila na kalaban ito, hindi government side. Gusto lang namin mabuhay. Sabi yung team leader doon. Siyempre mabait naman yung driver. Pinababa yung mga pasaheros. Sinakay yung kalaban doon sa jeep. Pero binigyan naman ng pera yung driver. Ayaw niya daw kunin nga pero pinilit lang. Siyempre para wala rin siyang masabi, binigyan pa rin ng bayad. Ngayon, pagdating sa ospital, ginamot. Ano na siya talaga? Pinarsid. Ginamot sa loob. Mamaya-maya, marami na naman puntan mga tao sa ospital. Gusto nilang harasin yung babae na ilabas. Hindi ni yan. Sabi nila, estudyante yan. Sabi nila, oo nga talaga, estudyante siya sa UP Los Baños. Ngayon, delikado na. Kawawa nga yung security na tulak-tulak na nila. Sabi niya, yan lang kayo. Sabi yung security.
Ginagamot pa, sabi niya. Naglaelo yung mga maraming tao. Nandun sila, tatambay sa harapan ng ospital. Tinawagan ng aming commander. Sir, napakaraming tao dito na gusto nilang itakas yung babae. Sabi yung tropa doon na nagbabantay sa ospital. Sige, hintayin niyo ako doon, sabi niya aming commander. Tinawag niya yung driver niya. Yung civilian vehicle ang sinakyan niya, yung van niya. Di punta sa ospital. Siyempre, kuha na ito. Siguro alas 10 ng gabi. Nandun pa yung mga tao. Habang nakiki-dialogo yung kasama namin sa harap, na sabi niya, may nahon kayo mga kasama, sabi niya. Ginagamot pa ang iyong kasama, sabi niya. Parang ano ba, yung moral sila. Ngayon, hindi nila alam na nag-maneuver na yung van sa likod ng ospital. Isinakay na yung babae doon sa van. Wala silang kamalay-malay. Hindi sinakay na, tinakbo na doon sa Manila, doon sa ospital. O yun, tinakbo sa ospital, nasa Manila. Wala na silang nagawa yung mga tao noon. Kaya pasukin nila yung ospital, wala na yung babae doon. Pinasok sa ospital. Ang kinalaunan, nabuhay yung babae. Ngayon, ang balita namin, yung babae, siyempre maganda siya at nag-aaral sa UP, in-enlist ng Philippine Army. Enlisted personnel na siya. Ngayon, nagtatrabaho na sa opisina. Kaya yan, swerte-swerte, nabuhay siya, naging sondala pa siya. Ngayon, opisina pa, aircon. Yung kanyang opisina, hindi kagaya sa bundok na kulog at kidlat ang kanyang naranasan. Yan ang kwento ko, mga tol. Sana nagustuhan nyo itong aking kwento. Mabuhay ang Pilipinas. God bless.